kahit nga masasabi natin na bata pa tayo or matanda na tayo, walang makakapagsabi kung hanggang kailan ang buhay natin dito, di ba? Yan, magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. To, kadarating lang natin dito sa farm. Kung makikita nyo naman yung ating kapaligiran, medyo makulimlim na naman. Na hindi pa rin humihinto ang ulan dito. Kumbaga umaambon-ambon ng konti. Na hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy ba or aaraw mamaya. Ayan, ano ko ba? Share ko lang sa inyo mga kapanyero yung kapaligiran natin. Ayan, no? Nakita nyo naman, napakatataas na ng damo natin, di ba? Ayan, no? Ang pangit ng ating farm. Hindi pa natin nalilinisan hanggang ngayon dahil nga tuloy-tuloy ang ulan dito. Tsaka ito yung ano, yung sinasabi ko sa inyo, nakita niyo naman yung mga dilaw na yan, di ba? Yung mga dandalayon na hinihintay natin na mag-anuhan muna, magtubuan bago natin anuhin, bago natin i-mower to. Pero mataas na yan. Pero kaya pa ng mower yan. Sa mga susunod na linggo, tsaka tayo mag-mower. Ano? Ayun, nakakita nyo naman tong isang to, oh. Buhay na buhay, napakagandang senyales. Ayan, oh, ganda, oh. Lalaki, oh. Ilang ano na lang yan, kasing taas na natin yan, di ba? Ito yung pinakamatatag, pinakamalaki nating pine tree na naitanim dito. Ayan, oh. Ganda, oh. Itong masasabi nating matatag na, tigas. Ito ang ano, ito ang kaganapan ngayon dito sa farm natin. Sa pagkuha ng farm natin na to, syempre may mga tao na, syempre mga nasa likod nito, kung paano tayo nagsimula, paano natin nakuha to, na i-share ko lang din sa inyo mga kapanyero na hindi lahat ng ngiti sa ngayon laging masaya, di ba? Meron din naman tayong kalungkutan na nararamdaman ngayon. Ayoko sanang ayoko sanang i-share, ayoko sanang i-video itong content na to na yung realtor natin dito, na syempre nung mga nagsimula tayong makuha to, mga kasama kong nag-ikot dito sa lugar na to, sa lupa na kinatatayuan natin na to, pumanaw na. Yun yung isa sa mga malulungkot naming pangyayari nitong mga nakaraang linggo. Ayun, nagpunta kami sa libing niya na masakit din kasi hindi man lang niya napuntahan uli ito nitong dinidevelop natin to. Hindi man lang siya nakapasyal dito dahil nga nung mga panahon na nagde-develop tayo, syempre busy ako, siya busy rin siya sa mga trabaho niya. Tapos itong mga ganito na natatapos na, nagiging maayos na tong farm natin, hindi rin siya nakapunta noong nakaraang camping dito ng Kapatirang Taugama Pi at Triskelions Grand Fraternity Sorority. Wala din siya. Yun nga pala, share ko rin nga pala sa inyo, siya nga pala, Brad din siya ng Kapatiran ng Taugama. Kasama namin yan sa Kapatiran. So siyempre yung mga nung camping, napakasaya na naganap dito, pero wala siya. Yung mga time kasi na yun, nag-ano na siya, nasa ospital na siya, nagpapatingin na siya, nagpapagaling siya, sa ganun. Pero nitong mga nakaraang linggo, yun nga, pumanaw siya na hindi na niya siguro oras na niya, di ba? Hindi naman natin masasabi na habang buhay tayong nandito sa mundo. So, oras na niya para lumisan dito sa mundo, di ba? Siyempre sa amin mga kapanyero, siyempre masakit din 'yun na nawalan kami or may isang umalis sa Kapatiran na ganoon, di ba? Pero alam ko lumaban din siya, nagkaroon din siya ng maraming pagsubok sa buhay sa ospital. Siyempre malungkot din para sa amin, di ba? Kaya nga na-share ko lang sa inyo na ito yung paglalakad natin na to, sa mga ngiti natin. Pero
ang hirap din gumalaw dito kasi nga yun nga, yung hindi man lang siya nakapunta rito, di ba? Tapos itong pagbibideo natin na to, hindi ko alam kasi kung ipopost ko ba to, sasabihin ko ba to, kasi hindi ako nakapagpaalam doon sa asawa or sa kapatid nitong, wala kasi kaming time na makausap kasi nagdadalamhati sila, tapos bigla ko pang sasabihin na pwede ko bang i-ano. Syempre nag-alinlangan akong sabihin sa kapatid or sa asawa niya na magbibideo ako rito sa farm na to dahil nga siya yung realtor natin dito, na natatandaan ko pa noon, i-share ko lang sa inyo na magkano kami yan, hinahanap namin yung dulot-dulo ng mga bakod na yan, nandirito kami. Siya rin naman yung nakipag-negotiate nga pala. Siyempre malaking bagay din yung malaking bagay din yung naiano natin, na i-discount natin nang dahil sa kanya, di ba? Kumbaga ilang attempt din kaming makipag-negotiate para mapababa yung presyo. Siya yung nakipag-deal talaga dun sa realtor nung nagbebenta nito. Kaya nga ganun mga kapanyero, talagang hindi naman natin inaasahan yung mga ganyang pangyayari na yun nga, umano siya. I-clip ko na lang din, i-clip ko yung mga ibang picture, ibang pangyayari doon sa sementeryo, sa simbahan, sa chapel na pinaglagakan niya, pero limitado lang yung yung mga i-clip kong yan, di ba? Na si Brother Ronino Santos nga pala, di ba? Yan yung pangalan niya. Sa bawat tagumpay kasi, nung halimbawa nabentahan niya ng bahay, nabentahan niya ng property, sa bawat tagumpay naman kasi ng pamilyang napagbentahan niya, natulungan niya, kasama rin siya sa tagumpay na yun, di ba? Yun yung masasabi ko. Syempre lahat naman ng nagkaroon ng property nang dahil sa kanya, dahil sa pagne-negotiate niya, sa galing niyang mabigyan ng discount ang bawat isang pamilya na nabigyan niya ng bahay, di ba, na natulungan niya na makakuha ng mababang presyo ng bahay, di ba? Ganun eh. Kaya ayan mga kapanyero, hanggang ngayon medyo malungkot pa rin, di ba? Kahit napalakad-lakad tayo rito, pa-share-share ako rito na ganito kaayos na, ganito na kaganda yung ating farm. Konting mower lang yan para bumalik yung talagang linis niya. Ayan, na-share ko lang sa inyo na yung pagpanaw ni Brad Ronino Santos. Yan. Siyang patubay sa buhay, ipagtanggol kung pangalay inaapi, bigyan siya ng karangalan at ng kalingang imagmamahal. After I left, your condition continued to decline. You had difficulty speaking, trouble remembering things, lost your ability to swallow, and become weaker and weaker. Even though we were apart, we constantly check on you through video calls. We said our final goodbyes and reminded you how blessed we are to have you as our brother. Siyempre hindi naman natin hawak talaga yung buhay natin, di ba? Hindi natin masasabi kung kailan, pero lahat naman tayo, darating din naman tayo sa time na yon, di ba? Bago pa dumating yung time natin sa ganung pagkakataon, at least marami tayong matulungan, hindi tayo makasagasa ng ibang tao, hindi tayo makatapak ng ibang tao. Yan ang pinaka-importante, di ba? Na mag-enjoy tayo sa buhay, di ba? Hindi puro trabaho tayo. Bigyan din natin ng oras yung para sa sarili natin. Kung ano yung ikasisiyan natin, na hindi tayo buong Lunes hanggang Sabado, na kung hanggat maaari nga pati Linggo nagtatrabaho ka. Yun ang mga mahihirap na sitwasyon namin dito sa Canada, di ba? Kahit nga masasabi natin na bata pa tayo or matanda na tayo, walang makakapagsabi kung hanggang kailan ang buhay natin dito, di ba? Kaya ngayon mga kapanyero, na i-share ko lang sa inyo
mag-enjoy tayo sa buhay natin, di ba? Kaya yan, ito na tayo. Share na tayo. Kaya nga masasabi ko lang, paalam, Brad Ron Niño Santos. Yan. Ay nako, buhay. Buhay Canada. Ito mga sitwasyon natin dito. Isa yan, ayan. I-share ko sa inyo yan mga kapanyero. Mga susunod natin mga project yan dito. Ito yung mga susunod natin. Siguro, itong project natin na to, pag natapos natin yung kusina, dito naman tayo. Sa bandang area na to. Kung ano ang magagawa natin dito, titignan natin. Di ba? Ay, mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Ganyan din mga kapanyero, masubaybayan nyo yung mga development natin dito sa Deladinco Farm. Dahil nga, ngayon pa lang ang simula ng development natin na matatawag dahil nga sa mga sunod-sunod na pag-ulan dito, medyo basa-basa pa. Iikot tayo mamaya doon sa gawing area na yan para makapaglagay ulit tayo ng mga black plastic na tinatawag natin doon sa area na yun. Hindi pa tapos yun eh. Meron doon pero kokonti. Kaya doon muna tayo. Kasi mamaya nakita nyo naman Pero napaka madilim kasi hindi ko alam kung ano ang una kong gagawin. Sa totoo lang mga kapanyero, hindi ko malaman kung ano yung una kong gagawin dito, kung ano una kong dadamputin dahil nga hindi ko pa rin hindi ko pa rin lubos maisip nga yung pagkawala ni Brad Ronino na hindi man lang siya nakapunta rito. Inulit ko lang din, di ba? Kaya nga yung pagpunta ko rito, talagang mag-check lang tayo pero yun nga, na-i-share ko sa inyo na kung ano yung mga sitwasyon na nangyayari dito sa farm natin. Tsaka ang rin kasi, ayoko rin kasi parang ang gusto ko rin kasi mga kapanyero, lahat ng tao na nasa likod ng farm na to is makakasama ko sa channel natin na to. Kung ano man yung ginawa namin noon sa simula pa lang hanggang sa huling paggagawa natin dito, maisama natin yung mga taong nasa likod ng farm na to, di ba? Kaya yan mga kapanyero, ito. Uy, ang gaganda naman ng ating fruit bearing trees. Ayan, ito mga kapanyero, share ko na lang rin sa inyo. Dito tayo napadpad eh. Yan. Maraming salamat kay Bonnie. Ang ganda ng kanyang, ito yung bigay niya to eh. Maraming salamat kay Mr. and Mrs. Bonnie. Yan, ang supervisor ng ating warehouse. Ito ang kanyang halaman na ibinigay. Yan, nakita nyo naman, buhay, di ba? Tsaka ito yung ito yung akala ko patay. Hindi, ito namumulaklak na. Ito. Sa lakas ng, ito maraming bulaklak to pero nagkalagas dahil sa lakas ng hangin. Pero okay lang yan at ang importante buhay. Ito ang akala kong nung pumunta tayo rito noong nakaraang video ko, ito akala ko patay. Nasabi ko maaaring iba ang kulay pero nagtuloy-tuloy. Ang ganda naman. Pa. Diba? Ito yung mga ating mga halaman na yan. Kung makikita nyo. Oy, raspberry. Yan, buhay. Isa. Buhay. Dalawa. Tatlo. Buhay. Yan nakita nyo naman. Yan, yung mga bilog na yan. May tubig pa. Kailangan matuyo dahil nga sa sunod-sunod na Ayan At least ang importante, lahat nakikita ko buhay. Di ba? Kaya nga 'di ba, nai-video ko yung kung saan tayo kumukuha ng lupa na ipinopondo natin dito. Ayan, sa bawat isang halaman natin na 'yan, isang bag ng decomposed na lupa ang naipopondo natin. Pero kahit mahal siya na ang presyo, 'di ba? $3.75 ang isa. Kahit na gumastos tayo ng ganun, ang importante buhay, di ba? Yun yung lagi kong sinasabi sa natin, sa vlog natin dito na laging buhay, di ba? Dito naman tayo sa area ng dito naman tayo sa area na hindi pa nalilinisan. Ayan, at least makikita natin na maganda
na nakikita natin na mga buhay pa rin yung mga mga halaman natin. Kung makikita nyo yung mga pula na yan, ayan oh. Kung isang straight na yan, ayan, puro pine tree maliliit yan. Wala tayong gagawin kundi magpaikot-ikot lang muna tayo rito. Tinatamad ako na nagumalaw-galaw pa dahil nga kadarating lang din natin. Mag-exercise muna tayo, mag-inat-inat muna tayo. Ito, makikita nyo ito. 5 pine tree magkakatabi. Ito, buhay. Ayan o. Nag-uusbungan na siya. Pero wala rin yan. Lalagyan din natin ng cover yan Ayan o. Mamaya na tayo pupunta doon sa area na yon. Pero sa nakikita ko mga kapanyero, ayan o. Pagka tumingin ka rito, 2 taon pa lang, makikita nyo na yung area na yan. Kung hindi ko lang ma-zoom dahil nga makikita nyo na malapit nang tumaas yung mga kita na yung mga seedling na itinanim natin dyan noong nakaraan na 2 taon. Dahil nga ang susunod nating gagawin sa mga susunod na linggo, magmo-mower tayo tapos huhukayin na natin yung mga mga paglalagyan ng bagong seedling natin na 1 layer dito sa kapitbahay na yan para hindi na tayo makita magtambak-tambak na sila dyan. Kung ano yung unang lumaki, unang mabuhay, yan na yan. Para hindi na magkakitaan, di ba? Dito naman tayo sa area ng paglalagyan natin ng kusina, di ba? Ito yung major project natin, di ba? Ang bala ko ngayon mga kapanyero, magsisimento na tayo Kaso ang problema, may tubig. Yung mga butas na ginawa natin. Ayan So hindi pa tayo makakapagsimento. Pero masasayang lang dahil nga kakainin lang din ng tubig yung ating simento. Ayan Kaya mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.